Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah suwar min hayatis sahaba. So nandun na nga sina Abdullah bin Jahash sa Nakhla. Ang utos sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantayan lang yung ginagawa ng Quraysh. Pero nga sa kanilang pagkukonsultahan, napagdesisyonan nila o dalawa yung pagpipilian nila. Salakayin na yung Quraysh at kamkamin yung mga dala-dala nilang yaman na nandun sa caravan. Kasi nasa digmaan na talaga sila so pwede na itong kamkamin. Yung katulad na nilinaw natin nung nakaraan. Yung caravan na yun pag-aari ng gobyerno. So hindi yun private na pag-aari ng sino man sa Quraysh. Kumbaga so, kung meron halimbawa sa jihad ngayon, merong sasalakay sa caravan o kaya supply truck ng kalabang sundalo, pwede. Pero yung salakayin mo yung civilian, hindi pwede. Hindi pwede. So, dalawa yung pagpipilian nila. Una, in katalnahum fa innama nuqatilhum fi syahril haram. Kapag nilabanan daw nila yung mga tao na yun. So mangyayari na magkakaroon ng labanan sa buwan ng Rajab na kabilang sa mga Ashhurul Hurum. Na ang mga Arabo sa pangkalahatan, hindi lang mga Muslim ang kumikilala nito. Kahit yung mga pagano, kinikilala nila ito. At yung pinangangambahan nila, wa fi dhalika ma fihi min ihdari hurmati hada syahri wa ta'arrudi li sukhtil arabi jami'an. Sa pag ginawa nila yun, alam nila na malalabag nilang kabanalan ng buwan ng Rajab. At dahil dito kamumuhian sila ng mga Arabo, lahat-lahat. So dadami yung kalaban nila. Sa halip na yung Quraysh lang yung kalaban nila sana. So lahat ng mga Arabo magagalit sa kanila. Wa in amhalnahum hatta yankadi hadal yom dakalu fi ardil haram. Pinag-iisipan din naman nila kung pabayaan naman natin sila sa araw na ito, makakapasok na sila doon sa Makkah. So, ibig sabihin itong caravan na ito pabalik ng Makkah. Wa asbahu fi ma'manin minna. At sila ay may liligtas mula sa atin. Hindi na nila masasalakay yung Quraysh. Pero nga dito, malinaw kasi yung utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantayan lang yung Quraysh. Kung ano yung makikita nila, um, babalik sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mag-report. Siyempre, hindi natin mauunawaan masyado yung mga sahaba kasi hindi naman natin pinagdaanan yung pinagdaanan nila eh. Konti lang, kumbaga, naranasan natin, pinapalayas tayo, di ba? O kinakamkam yung ating yaman ng nagahari-harian na tuko. Pero, hindi naman umabot sa kung ano yung dinadanas ng mga sahaba. So, maaring yun nga. Kabilang sa pinapaliwanag ng mga scholar na naging motivation nila, yung mabawi, yung kanilang mga yaman na kinamkam ng Quraysh. Na siya ring naging dahilan kung bakit doon sa Badar, hinabol nila talaga yung caravan ni Abu Sufyan. Hinabol nila. So kumbaga ito, kung ano yung nangyari dito sa Nakla, ganun din yung gusto nilang mangyari sana doon sa Badar. Pero doon sa Badar, dito kasi sa Nakla, hindi nakaabot agad yung reinforcement ng Quraysh. Pero doon sa Badar, nakarating agad yung Quraysh, sina Abu Jahal. Kasi nakapagsumbong agad si Abu Sufyan kay Abu Jahal.
Pero yun nga dun sa Badar nung nakalusot sina Abu Sufyan, eh, hindi sila inabutan ng mga Muslim. Pinapauwi na niya yung mga tao, sina Abu Jahal. Sabi ni Abu Sufyan, "Umuwi na kayo, okey na kami. Wala ng problema, nakaligtas na sila sa mga Muslim." Pero ayaw ni Abu Jahal, ayun dun na sila namatay, kayabangan niya. Sa kayabangan ni Abu Jahal, nautas tuloy sila, silang mga mayayabang. So ganito, kumbaga maraming pagkakatulad yung nangyari dito sa Nakla at dun sa Badar. Pero yun nga, kung susumahin sinuway pa rin nila, eh, si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero siyempre dahil sila yung mga sahaba, hindi sila katulad ng pangkaraniwang mga tao na kumbaga pipintasan natin, hindi. Iba sila, meron silang kahigitan pa rin kung ihahambing sa pangkaraniwang mga tao. Yung nga kung meron mang ginawa ang mga sahaba na hindi natin naiintindihan, hindi natin nauunawaan, hayaan na lang natin sila. Kumbaga hindi hindi tayo para magkomentaryo sa buhay nila. Na tama yung ginawa nito, mali yung ginawa nito. No, ang pinag-aaralan natin nangyari sa buhay nila at kukuha tayo ng aral sabot ng ating makakaya. Pero magkokomentaryo pa tayo, hindi na, hindi na, inshallah. Lalong-lalo yung maghahatol, yun pala. Yung maghahatol tayo sa kanilang mga ginawa, hindi na. Kaya nga, katulad sinasabi ng mga scholar, as-sahabatu kalaayun o kaluyun. Ang mga sahaba daw katulad ng mga mata o yung tama, katulad ng mga mata. Ilajuha adamul lamsiha, na kapag magkasakit daw yung mata, 'di ba magka-sore eyes ka, ang gamot daw sa sore eyes, yung hindi mo hawakan yung mata mo. Kasi 'pag hinawakan mo yung mata mo lalong lalala, lalong lalala. Hayaan mo lang siya na gamutin ang sarili niya, yung mata. So gano'n din yung mga sahaba. Yun nga hindi sila protektado ni Allah katulad ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na ma'sum. Pinahintulutan ni Allah na mangyari sa kanila yung napakaraming mga bagay-bagay para pagkunan natin ng aral, alhamdulillah. Kasi kung ano man ang nangyari sa mga sahaba, bahagi na rin ng sunnah, eh. Kasi nakikita natin yung mga sinabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yung kanyang mga pinahintulutan, yung kanyang mga ginawa. Sa pangkalahatan, nakasama yung mga sahaba. Kung di pa hintulutan ni Allah yung mga bagay na ito, ah, maaaring hindi na natin maaarok pa ang mahalagang mga aral mula sa nangyari dito. So sumuway sila, sumuway. At nalalaman natin maraming pagkakataon na sumuway din yung mga sahaba kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doon pa lang sa Uhud, 'di ba? Napakalaking pagsuway yung nagawa nila. At syempre merong mga sahaba hindi sumama doon sa Gazwatut Tabuk. Sina Ka'ab bin Malik. Tas meron din mga nangyaring pagsuway doon sa Hunain at iba't iba pang mga pagkakataon. Pero yung mga yun, pinagkukunan natin ng aral hindi para hatulan yung mga sahaba o pipintasan. وَمَا زَالُوا يَتَشَاوَرُونَ حَتَّى أَجْمَعُوا رَأْيَهُمْ عَلَى الْوُثُورِ عَلَيْهِمْ. At nagkasundo na yung grupo ni Abdullah bin Jahash radiyallahu anhu na salakayin yung Quraysh, yung caravan. Wakatlihim wa akdi ma fi aydihim ganimatan. At gusto na nilang patayin nga din sila. Magagawa nila at kunin ang yaman na dala-dala nila bilang ganima. So maaring dito sa pagkakataon na ito, um, ang alam natin yung karamihan sa mga aya tungkol sa jihad at ganima, nangyari pagkatapos na ng Badar. Pero dito yung ganima, dito na tinutukoy, ganima ayon sa kung paano nila naiintindihan ang digmaan. Kumbaga, hindi pa sila Muslim, maaaring hindi pa sila Muslim, gawain na ng mga nakikipagdigma ang mangolekta ng ganima pagkatapos ng digmaan. Kumbaga, ano na ito sa kanila, kumbaga, normal na nangyayari.
Wa fi lahadatin katalu wahidun minhum. At yun nga, sumalakay na sila. So, biruin nyo, 8 lang sila. 8. At dun sa caravan, ang tinukoy lang na Quraysh 4 eh. So maaring bukod sa kanilang 4, meron pang iba, mga tauhan, di ba? So mapangahas itong ginawa nila. Mapangahas. Sabihin natin 20 yung bantay nung caravan kasi hindi naman yung bibiyahin ng hindi armado. Kasi nga yan, malawak yung lalakaran nilang disyerto, maaring maraming tulisan. Doon nga lang sa Maynila, ang daming tulisan eh, kalagitnaan ng Road 10. Yung nakaraan, merong nabidyohan yung hinihiwa yung trapal para makuha yung bigas doon sa truck. Eh, nagtataka naman ako sa mga tao, yung dati pa, tataka ako. Bakit hindi nila pinapakialaman yung mga gumagawa ng ganun? At hindi nila hampasin o ano? Umalis na lang yung mga magnanakaw. Nung bumaba yung pahinante, may daladalang tubo yata yun. Tumakas sila. Ewan ko bakit ganun sila eh. Pinapabayaan nila. Oo, di ba? Oo, tawag sa pulis. O kasi sila mismo, di ba? Ilan silang driver ng truck nandun. Pagtulungan nila yun. Kung meron mang restback yun, eh di makipagpatayan na sila dun. Kasi yun pala may problema. May nabalitaan ako nung nakaraan. Nung February lang nangyari yun eh. Truck driver sa Binondo. Nataga niya yung magnanakaw. Hold up siya. Nataga niya. Ngayon nakakulong siya. May attempted homicide pa siyang kaso. Biruin niya yan, pinagtatangka na yung buhay mo. Pag nanakawan ka, tapos yung pinagtanggol mo yung sarili mo, ikaw pa yung nakulong. Ang hirap nga pala talaga. Ang hirap. Kaya, din, batas talaga ng tao eh. Batas ng tao. Tapos yung nakapatay nung ano, yung sa baksak doon sa rider, tapos namaril ka. Mamaya-maya, malalaman mo, nagpiansa na pala. Batas talaga ng tao, walang kwenta. So, mangyari talaga yun yung may panganib sa daan. Yun nga yun. Pwede silang ma-ambush, i-hijack yung kanilang paninda. Pwede mangyari yun eh. Wala naman pulis nung panahon na to eh. Mga tribo-tribo lang, di ba? Kaya nung nahuli si Saad bin Ubada, di ba? Hinuli ng Quraysh after ng Bayatul Aqaba Al-Kubra, di ba? Sabi nila Mut'im, palayain niyo yan kasi sila yung nanga-arbor ng mga caravan natin pag dumadaan ng Madina. So, ganun nagiging ligtas yung kanilang mga caravan. Eh naputol lang ay ugnayan nila sa Madina. Kaya ito na. Kumbaga, meron ng digmaan sa pagitan talaga ng Quraysh at ng mga taga Madina, taga Yatrib. So napatay daw nila. Wafi lahadatin kataluwahidun minhum. Kataluwahidan minhum. Napatay daw nila yung isa na Quraysh. Si Amar bin al-Hadrami. Napatay nila. Wa asaru ithnain. At nabihag nila yung dalawa pa. At yung dalawa nilang nabihag, si Al-Hakam bin Kaysan na alipin na pinalaya ng tatay ni Abu Jahal. So isa siya doon sa mga dalawang kumbaga nakulong o nabihag ng mga Muslim. Pero itong si Al-Hakam bin Kaysan, alhamdulillah, radiyallahu anhu, kalaunan nag-Muslim. Yung sabi, aslama wa hasana islamahu wastushhida fi bi'ri mauna. So nag-Muslim itong si Kaysan kalaunan at naging mabuting Muslim. Kalaunan kasama pa siya dun sa mga namasaker dun sa Bi'ru Mauna. Pagkatapos ito ng Uhud yung kasama yung tito ni Anas bin Malik. 'Di ba si Haram, inambush sila. Ang paanyaya sa kanila ng mga tao, magturo sila ng Quran doon sa lugar na yun, pero inambush sila. Patay sila lahat. Meron nang yatang isa o dalawa na nakatakas at sila nakapagsumbong sa
mga Muslim sa Madina. Nakapag-Muslim pa ito si Al-Hakam bin Kaysan, alhamdulillah. Kasi nga nung pagkatapos na nung labanan na yun, maikli lang siguro ito talaga, eh, maikli lang siya na labanan. So naibihag nila yung dalawa at yung isa sa kanila nga nag-Muslim, si Al-Hakam bin Kaysan at yung pang-apat na binanggit nung nakaraan na apat sila 'di ba na Quraysh, nakatakas at nakapagsumbong doon sa Madina. Yung nga pagtapos ito nung labanan, hindi na masyadong dinetalye dito no, ano yung mga nangyari. Istaka Abdullah bin Jahash wa sahbuhu al-asirain wal ira mutawajjihina ila al-Madina. So nang natapos na yung labanan, kinuha nila ni Abdullah bin Jahash at ang kanyang mga kasama yung dalawang bihag at yung caravan patungong Madina. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waqafa ala ma fa'aluhu istankarahu ashadd al-istinkar. Nang bumalik na sila ng Madina at nakaharap na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagalitan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang nilinaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya sang-ayon doon sa kanilang ginawa. Hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa. Kasi ang utos sa kanila, bantayan lang yung caravan. Pero yung kanina nga, yung nililinaw ko na, yun nga, meron nagdigmaan talaga sa pagitan nila. So, tutuusin, pwede nga nilang ginawa na ito. Kumbaga, hindi sila nagkaroon ng paglabag sa usapin ng kapayapaan o ano paman sa pagitan ng Madina at ng Quraysh. Pero ang nalabag nila, yung utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, wallahi ma amartukum biqitalin. So pa kay Allah, hindi ko kayo pinag-utusan na makipaglaban. Wa inna ma amartukum an taqifu ala akhbari Quraysh. Ang inutos ko lang sa inyo, ibantayan ninyo ang Quraysh at magbalita kayo sa kanilang mga ginagawa. Wa an tarsudu harakataha. At ang bantayan ninyo ang kanilang mga ginagawa. Kasi yung trabaho nila talaga dito, yun lang talaga, reconnaissance. O sa mas makabagong terminolohiya, ISR na yung ginagamit kasing terminolohiya ngayon. Kasi marami ng paraan para makakuha ng impormasyon tungkol sa kalaban. Yung nga, meron ng drone, merong satellite, meron ng open source intelligence, human intelligence, electronic intelligence, at kung ano-ano pa. Marami ng iba-iba. ISR ang ginagamit ngayon eh. Intelligence, surveillance, and reconnaissance. ISR. So marami nang ginagamit kasi ngayon eh. So yun yung trabaho lang nila, magbantay. Waqafal asirain hatta yandura fi amrihima. So yung sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At habang pinag-iisipan nila yung kanilang kalagayan, pinanatili pa rin nila yung dalawa nilang bihag. Hindi naman nila pinalaya basta-basta. Baga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita niya rin yung bigat o yung tindi, panganib ng nangyari na ito. Yung ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung nakakainis lang na yung marami sa mga nagpapakilalang nagjijihad kuno, mga tulisan na nagpapakilalang nagjijihad. Kaya pakita nila palagi na nagjijihad sila o inaangkin nila kumbaga. Inaangkin nila na sila raw ang tunay na nagpapatupad ng Islam. Pero kung tutuusin, kung babalikan natin ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung halimbawa ang buhay, ganun na lang, kung halimbawa ang buhay ngayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito rin yung sasabihin niya eh. Ganito rin sasabihin niya sa Abu Sayyaf, ganito rin sasabihin niya sa Maute, ganito rin lang sasabihin niya sa Al-Qaeda. Mga bagay-bagay na katulad nito, na pangangaralan sila sa kanilang pagmamalabis. So, tinimbang muna nila yung mga bagay-bagay.
Wa anil iri falam ya'khud minha shay'an. So, yung kabilang do'n sa mga unang naging desisyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakawalan yung caravan muna, unang-una. At hindi siya kumuha ng anuman mula rito. Kumbaga, isasauli nila ito sa Quraysh ng kumpleto. Ngayon hindi na binanggit kung paano sinauli yung caravan do'n sa Quraysh, pero maaaring nangyari dito. Merong kaalyado yung Quraysh na hindi naman nila kalaban. Kasi puwedeng gano'n yung mangyari, eh. Merong namagitan at sila na yung nagsauli ng caravan ng Quraysh para sa mga Muslim. Pero alam naman natin, yun nga, ano na, eh, kumbaga volatile na yung situation nila, eh. Anumang oras puwede silang magbabanggaan talaga, kumbaga magpapang-abot. Kasi pareho na silang nanggigigil sa isa't isa. Lalo na itong kumbaga lalo pang lumala yung kalagayan sa ginawa na ito nina Abdullah bin Jahash. Pero ngayong mga sahaba nalalaman natin, sila ang pinakamatuwid sa mga tao. Sila ang pinakamatuwid sa mga tao. At pinagsisihan nila talaga yung nangyari. And dadalika sukita fi aidi Abdullah bin Jahash washabuhu. Yung nga. Wa ikanu annahum halaku bi mukhalafatihim li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So napuno raw ng pagsisisi si Abdullah bin Jahash at yung kanyang mga kasama. At kumbaga na halos matiyak nila sa kanilang mga sarili na nawasak na sila dahil sa pagsuway nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang utos. At hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinangangambahan nila na nagagalit sa kanila. Siyempre si Allah, di ba? At nagpalala pa rito, wazada alaihimul amra dikan anna ikhwanahum minal muslimina tafiku yuktiruna alaihim minal lum. Siyempre, nagpabigat pa dito lalo yung paninisi sa kanila ng mga kapatid nilang Muslim. Kumbaga, hindi rin sila kinonsinti ng mga Muslim. Yung makikita natin, nagsalita na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinanghawakan na ito at pinanghawakan na rin ito ng mga sahaba. Kasi kumbaga, naghatol na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mali yung kanilang ginawa. At ganoon na rin yung pinanghawakan ng mga sahaba. Walang nag-neutral-neutralan dito. Yan nga yung problema, di ba? Yung mga piping demonyo. Kunwari neutral. Pero totoo niyan, tuwang-tuwa sila kapag merong kaguluhan. So, malinaw yung tama at mali sa kalagayan na ito. At sa mga kalagayan na malinaw ang tama at mali, sa totoo lang walang fitna, eh. Walang fitna kapag malinaw kung ano ang tama at anong mali. Walang fitna. Nagkakaroon lang ng fitna kasi merong kumakampi sa kamalian at merong lumalaban sa katuwiran. Dito malinaw ang usapin. Kaya yung mga sahaba, kinampihan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang natin alam kung merong munafik sa panahon na ito na nakisawsaw. Kasi pwedeng gano'n ang mangyayari, eh. Di ba? O pinagalitan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapos sasabihin ng mga munafik, okay lang yan, walang problema yan. Ang dami ng mga traso sa inyo ng mga yan, di ba? Dapat nga pinatay nyo lahat, eh. Kaya yung mga munafik, eh. Mga solsolero yung mga yan, eh. Kaya bandang huli makikita mo yung mga yan. Yung mga magkakaaway sa umpisa. Tapos kapag kalaban na nila ang katotohanan, bigla naman nagiging magkakampi. Na para bang walang nangyaring anuman sa pagitan nila. Kasi ang kalaban nila talaga yung katotohanan, eh. Hindi ang isa't isa. Yun na yan. Yazwaruna anhum kullama marru bihim. Tuwing nang madadaanan daw nila ibang mga sahaba, umiiwas sa kanila. Kumbaga, talagang pinapakita nila wala silang kinalaman kina Abdullah bin Jahash. Kumbaga iniiwasan nila na makasalubong man lang
sina Abdullah bin Jahash o kausapin man lang sila. Umiiwas talaga sila. Kasi nga hinihintay nila kung ano din yung magiging hatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi hindi pa naman finally nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong bang gagawin sa kanila? Magmumulta ba sila? O isusuko ba sila sa Quraysh? Di ba? Mas masahol pa yun, di ba? Sabihin ng Quraysh, isurrender na lang ninyo yung mga pumatay sa kasama namin. Pwedeng ganun ang mangyayari. At iba pa. At yan, sinasabi daw ng mga sahaba, wayakulun khalafu amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yung mga tao na yan, kumbaga pinaparinggan pa sila. Yan yung mga sumuway. Yan yung mga suwail. Yan yung matitigas ang ulo na sumuway sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sila yung nagsasalita dito yung mga sahaba ang nagsasabi nito sa isa't isa. Pero kung tayo nga, hindi tayo hindi tayo para maghatol, manghusga o mamintas sa ginawa ng mga sahaba. So hindi natin pwedeng pipintasan yung mga sahaba. Sila yung nagsasabi tungkol sa isa't isa. Ganito ganyan. Pero tayo, wala tayong karapatan. وقد ازدادوا harajan ala harajin hina alimu anna Quraishan ittakhadhat min hadihil haditha dari'ah linnili min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At lalo pa silang kumbaga nabigatan, nagsisi, nalungkot. Kasi nalaman nila na yung Quraysh, ginamit nila yung nangyari na yon para, yun nga, para siraan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, masira nila yung reputasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat tashhir bihi bainal kabail. At yun nga, hindi na lang ito usapin sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim. Pati iba pa mga tribo ng mga Arabo damay na. Kasi sasabihin lang ng Quraysh, tingnan mo yung mga Muslim, sinalakay kami. Sa buwan ng Rajab, banal na buwan, sinalakay kami. Sino ba nag-utos niyan? Di si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam naman natin kung gaano kahusay magsalita yung masasamang tao. Kaya nakakapanloko yung mga yan . Yung mga pinakaduwag na masasamang tao nakagawa pa ng pinsala sa kapwa dahil sa kanilang husay sa pagsasalita. Paano pa to sina Abu Jahal? Di ba? Eto may kakayanang pumatay. Yung pipitsuging tuko di ba? Nakakapaminsala. Ito mas matindi ito. Mas matindi ito. Fakanat takulu, at yun nga sinasabi ng Quraysh. Inna Muhammadan kadistahalla ash-shahr al-haram. Si Muhammad, ginawa niyang halal ang pakikibaka pagpatay sa banal na buwan. Fasafaka fihi dam, at pinadanak niya dito ang dugo. Wakadal mal, at nangamkam siya ng yaman. Yung caravan, inangkin nila na kinamkam. Pero yun nga, sinauli naman yung caravan Wa asarar rijal, at binihag yung kanilang mga kalalakihan. So di ba, kung tayo masisisi, bigat sa damdamin yung yung masisi ng di ba? Kahit guilty ka pa mabigat sa damdamin yung masisisi ka na may masamang nangyari, na ikaw yung may direktang kagagawan. Napakahirap. Napakahirap. So hindi natin ma-imagine yung pinagdadaanan niya Abdullah bin Jahash. Fala tasal an mablagi husni Abdullah bin Jahash washabihi alama farat. So napakatindi daw ng yung pinagdadaanan talaga nila. Hindi ma-imagine Hindi ma-imagine yung pinagdaraanan nila na ito sa mga nangyari. Alama farata minhum sa nangyari sa kanila. Walaan kajlatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lama aw kauhu fihi min al-haraj. Siyempre hindi nila malaman kung anong gagawin nila para makabawi man. Kasi hiyang-hiya na sila hiyang-hiya na sila sa nangyari, lalong-lalo na sa dinulot nilang pinsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakatindi, napakabigat ng kanilang pinagdaraanan, subhanallah. Pero syempre,
Nangyari na ito, eh, pinag-aaralan na lang natin yung mga nangyari na ito. Dumating din naman alhamdulillah ang saklolo ni Allah sa kanila alhamdulillah. Yun ay matatalakay natin next week. Inshallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.